A day in my life sa farm as a CPA farmer. Samahan niyo ako. Ngayong araw, ordinary day sa farm. Magmo-morning chores lang tayo, kaya tara, samahan niyo ako. Sila na yung ating batch 60, nalalaki na, 2 weeks old na sila. Ang gagawin lang natin ngayon, maglalagay ng feeds at magpapalit ng kanilang water. Tubig lang sa umaga. Kahapon pa yung vitamin pro. Pag na ganan-ganan na sila dyan sa mga wire, ibig sabihin malapit na sila ilabas sa grower house. Kasi masyado na silang malilikot. Nangyayari dyan, pag tagal pa, tatalo na sila sa mismong brooder. Ano pa itong ginagawa ko? Kung makikita nyo, sa mga feeder kasi nila, naghahalo yung feeds at yung rice hull. Eh pag magkahalo na masyado yung rice hull, ayaw nang tukain ng mga sisiw. Kaya alisin natin yung rice hull. Pag kasi nilagay natin siya sa planggana, ginanitan natin siya. Yan, lulutang yung rice hull, matatanggal na natin. Pagkatanggal, pwede na natin ibalik. Yan. Tapusin lang natin doon pa sa tatlong pitak natin. Ngayon pala, bacterial flushing tayo. Buti pinaalala sana dyan, Paul. Kasi nagbabacterial flushing tayo kada transfer. Before transfer nila na bacteria. Okay, malapit na silang lumabas papunta sa grower house. Kaya kailangan simulan. Okay na dito. Diyan na tayo sa Toda Farm. Okay, sa ngayon wala kasi tayong azola. Na-reset na namin yung pond pero wala pa kami makuha na ng panimula ulit. Kailangan natin yung mga feeder at water. I-move din natin itong chickenarium pabante. Kasi ilang araw na sila dito sa spot na to. So ibabalik lang ni John Paul yung ating mga feeder at water doon sa loob. Pero tingnan nyo naman yung pinag-alisan. No. Dami niyan. Currently ongoing yung delivery namin sa batch na to. Pick up actually. Kahapon kapipick up lang ng 50 at yung the rest ipipick up siya ay next week. So paalis na rin sila at syempre yung matitira natin, ita-transition ulit natin papunta sa ating layers para madagdagan ulit yung ating layers. Okay, tapos na tayo dito sa ating batch 14 sa layers na. Karaniwang sakit ng ating mga alagang manok tuwing pabago-bago ang panahon ay ang sipon. So marami nagtatanong sa akin, nagme-message sa aking page kung ano bang mabisang gamot sa mga sipon ng manok o yung mga nanghihina, any bacterial infection. So syempre, ang lagi ko sinasabi, ang mabisang gamot dyan is Premoxil. Ito ay produkto ng Battlecock. Mabisa tong gamot sa halak, malaria, pisik, bulutong, sipon, coryza o kahit anong mansugat, fowl cholera, lagnat at syempre yung palagi kong ginagawa dito sa farm, yung bacterial flushing. Para naman bago pa dumating yung kahit na anong sakit, maiwasan na natin to. True bacterial flushing. Premoxil ang gamit ko dahil sa Battlecock, lagi kang lamang. Yan o, mga nakabang sila o. Yan. Itong isa, nagdadasbat. Yung bata pala yan. Bago yan, bago. Mimina tayo ng mga itlog. Buksan lang natin to. Ito yun, dumaan doon sa likod yung manok. So, ito ko muna nilalagay eh.
na dyan. Sa baba ay minute na pa. Ang natin to kung may lumalabas. There we go. Lagyan lang natin ang fix yung kanilang bamboo feeder. Konti lang para may mapagkaguluhan lang sila sa labas. Oh, ito. Ah. Abot mo. Iba talaga yung impact sa kanila ng asola. Mas gusto na ng pagkaguluhan. Tingnan muna yung ating layers. Kung gaano kakintab ang balahibo, gaano kalinis ang puwetan, yung mata, o saka yung palong. Diba? Ganda niyan. Ito lang amoy. Okay, tapos na tayo dito sa layers. Meron kaming nakabukod na mga manok. Tingnan nyo kung bakit. Doon muna tayo. So ito yung mga nakabukod ko, mga tandang. Tinuha ka. Yan. So bakit ko sila binukod? Kasi ito yung batch ng ating dinideliver ngayon. Una, malakas kasi sila tumuka. Pangalawa, minamasakar nila yung ating mga inahin. Eh, syempre may stress at baka mamaya hindi magsituka. So ang pagmumove namin sa kanila, isinusunod namin sila sa baka. Kung makita nyo, andito lang yung ating baka. Doon sa spot na pinanggalingan ng baka, doon namin sila nilalagay. So bakit? Siyempre, lahat ng dadaanan nila, ikukonsume nila yung forage sa dadaanan nila. Eh, siyempre, yung pag ganito kasing livestock ang alaga mo, very important ang forage. Kaya, yung dadaanan nila, na forage na ng mga baka. So ganito yung behavior ng mga manok na ang patuka ay nakarasyon. Lagi silang nakaabang. Nakarasyon na yung kanilang patuka. Sukat na sukat pa. Kaya yan. Yun lang, ang chores natin dito sa tandang natin. Doon na tayo sa ating mga baka. Okay, set up natin ang paddock. Ito yung naging isang struggle namin ngayon. Papasin nyo, si Liz, si Jana, kabukod si Chiki. Kasi si Chiki laging binubugbog yung dalawa. Kaya may partition pa sila para hindi sila magsagupaan. Eh dahil sa dahil namin posting ginagamit, hindi kami makapag prepare in advance nung kasunod na paddock. So, ang gagawin namin ngayon, tawid sila, and then yung makukuha namin na dito sa luma nilang paddock, yun yung isa-set up namin para sa bago nilang paddock. Yan, nadala natin sila dun sa intended paddock nila. Gamit yung electric rope natin. So sa Chiki, andun pa. Gagawin namin, ilalagay na namin division nila bago patawidin si Chiki. Baka kasi mamaya magpang-abot. Okay, dahil si Chiki ay mula pa dun sa side na yon at pupunta siya dito, set up tayo ng tulay. Tulay na fence, electric rope. Okay, sara na natin to. Nasa loob na si Chiki. Yan. That's how you transfer
cows, paddock to paddock. Medyo nagiging komplikado ngayon dahil sa behavior ng baka, pero should be mas simple yan eh. Kung sana iisa sila, pero kailangan gawin dahil kaysa naman magkagulo sila at kung saan sila pumunta. Kung mapasin nyo, medyo maliit sa normal yung paddock nila, no? Pero nagbe-base din kasi kami sa kapal ng damo do sa area kung gaano kalaki yung paddock nilalaan namin para sa araw na yon. At so far naman, it works naman para sa amin at namamanage namin yung pasture namin na mabuti. Yung ating energizer. Siyempre, solar panel, kaya facing the sun dapat. Then power on. We're live. Okay. Tapos na sa baka, kambing. Papakawalan natin yung ating star ng Pasko. Star ng farm ngayon, kambing. Kuha lang ako Madre Cacao. Treats nila, treat. Naglalagay lang kami niyan para lagi kami mabait sa kanilang paningin na may dala kami palagi. Pero kung lalabas sila, labas na. Si Missy, si Janina, si Jenny. Oh Jenny, labas na. At si Jay. Yun. Diyan lang sila ngayon pero mamaya andun na sila sa kaibutura ng farm. Nang chores lang naman dito. Siyempre maraming dumi. Babalisin namin to at tatanggalin namin yung mga lumang tangkay ng pakain namin at papalitan na tubig. May kakaibang dumi sila. Nga ako nakita yan kasi yung normally maliliit na marami. So ipagtatanong ko na lang sa pinsan ko kung ano to para kung may kailangan gawin magawa namin. Diba? Komportable dito. Ano minsan nga si Jean Paul dito tumira. So yan, para pag uwi ng mga kambing, may fresh water, may treat, at malinis yung kanilang bahay. So yun lang ang chores dito sa kambing. And lastly, hydroponics. So and finally, para dito naman sa ating hydroponics, no? Ang chores lang natin dito, ensure na tama yung level ng ating tubig pa sa ating reservoir. Walang naglilik sa ilalim. Titingnan lang natin yan. Kung walang naglilik, kung walang basa sa ilalim. Then, check natin kung wala ba insects yung ating mismong lettuce. At ang good news, pupuno na ang ating system. Yan. And, you know, dami. Saka yung ating seedlings ay yan. Already kahapon lang to pero pumutok na. Ito Dabi. Kasi ito 1 week na to, 7 days. And I think nakukuha na namin yung pasikot-sikot dito sa hydroponics. At once makuha ko, ma-perfect ko yung system, ma-perfect ko yung kung ano yung cycle ko, gagawa ko ng full video para dyan, para ma-share ko sa inyo yung practice ko dito sa hydroponics. Kasi nakailang trial and error din kami dito, ilang mali, ilang sablay, pero ito na ang hydroponics. Yun lang para sa aking morning chores. Maraming salamat, subscribe and peace.